Hey guys, gusto ko pong mag-thank you sa lahat ng nag-attend sa ating batch 4 ng Super Tendera Academy. Ayan, thank you po sa lahat. And syempre, abangan nyo, meron tayong next month ulit, batch 5, bagong mga lulutuin. So ako po ang mentor doon. Syempre, true to life story ng pagiging successful sari-sari store owner. Yung sinishare ko doon. Kaya nagpapasalamat ako kasi pinagkatiwalaan ako, of course, ng grocery na maging mentor. Dito, 'di ba? So, thank you so much. And kakatapos lang din ng final assessment namin. Course po sa pag-aaral ko, meron na akong dalawang NC2. So, ang una, nag-aral ako ng housekeeping. Next naman, itong FBS or Food and Beverage Services. Graduate po ako ng HRM, Hotel and Restaurant Management. Pero kumukuha ako ng mga certificates ngayon while waiting on process ang aking annulment. So, yung nakasubaybay sa life ko, alam niyan, na nagpahinga muna ako sa pagtitindahan, nag-aral ako, and inasikaso yung annulment ko, nagagala para sa aking mental health, kasi hindi po biro ang maging petitioner. Petitioner is yung nag-file ng annulment. Bukod sa magastos po, ano ba? Bakit? Bukod sa magastos po, nasa kalahating milyon na yung gastos ko. Nakaka-drain po talaga siya, nakaka-stress. So, kung mahina-hina ka sa ganitong klase, huwag ka na mag-file or huwag ka na talaga magpakasal. Okay? So, marami nagtatanong, ano nang next step ko, ano nang bala ko. Kung mag-a-abroad daw ba ako or magbi-business. Kasi syempre, pag sinabi kasing NC2, balak talaga yan talaga mag-abroad. So, ako naman, hindi ako yung naka-focus doon sa goal na mag-abroad kasi hindi rin ako pwedeng umalis ng bansa while pending pa yung annulment case ko. And ang tagal ko pong nag-business, nasa 8 years din. Tagal kong tambay, ang tagal kong hindi employed. Unemployed ako dahil naging businesswoman ako, 'di ba? So, kailangan ko ng experience, 1 to 2 years. Hindi naman basta-basta. Mahirap mag-abroad, no? Kahit hindi pa ako nakapag-abroad, alam kong mahirap yan. Mahirap LDR, malayo sa taong mahal mo. So, ang ginagawa ko lang kasi ngayon is libangan ko lang siya while waiting, at least madagdagan yung knowledge ko. And at the same time, may mga racket pa din naman ako. Sa ngayon, 9 months na akong nagtatambay, naggagala. Actually, sabi ko, pahingi lang ng 1 year, Lord, para makapag-relax, na mag-gain ko yung self-confidence ko, na mahalin ko ulit yung sarili ko dahil sa dami nang nangyari sa akin. Marami nagsabi, sana hindi ako nag-stop ng pagninegosyo. Ayoko kasi yung open close ang tindahan ko. Gusto ko 'pag nag-start ako ulit, naka-focus na ako do'n. So, siguro medyo magsawa na ako sa kakagala that time at mag-focus na ulit sa pag-business. Ang gusto ko, naka-focus ako do'n sa isang bagay, hindi yung ayoko yung nasa business ako pero nandun yung katawan ko pero yung isip ko wala do'n. So, up to now, hindi naman ako nagsisisi na nag-stop ako at binenta ko yung tindahan ko. Maraming nanghihinayang kasi mabenta yung location ko, pero hindi lang naman ito yung location na magiging mas mabenta. Malay mo, 'di ba, yung pinagdadasal ko, bigyan ako ulit ng isa pang chance na location na maganda, pagsisikapan ko, iingatan ko, at ayun, hilingin natin 'yan, sana ipagkaloob. Hindi pa ako naka-focus na mag-abroad talaga ako kasi nag-OJT na ako, ha, nakakapagod yung araw-araw kang bumabiyahe. Pagod ang biyahe compared sa trabaho, tas maliit lang yung sweldo. Naging empleyado na kasi ako before. So, hindi naman ako masenso doon. Nung na-stop yung trabaho ko, wala na din akong pera. Talagang nasa pagbi-business o kung saan naman ako ngayon, nasa sari-sari store yung pera kasi doon talaga ako masenso, doon ako umangat, doon ako nagkaroon ng pera. 'Di ba, doon ako nakapag-invest sa sari-sari store. Isipin niyo, retailer lang 'yun, pero grabe yung katas na nangyari sa akin na hindi ko na-imagine. Hindi ko 'yun plano, hindi 'yun ang naging plano ko, 'yun ang naging plano ni Lord sa akin. Simple lang naman kasi ang pangarap ko sa buhay, maging butihing asawa at ina ng mga anak. Hanggang 5 kaya kong alagaan. Alam mo 'yun, pangarap ko lang may second floor na bahay, yung sa baba, yung malagyan ng duyan, pwede kang maglakad, sa baba yung mataas yung ceiling, mag-alaga ng mga anak, magluto sa asawa, paghainan sila, mag-alaga ng mga aso, pusa, manok, isda, yun lang, simpleng buhay lang. Hindi ko pinangarap na magkaroon ng magandang bahay, hindi ko pinangarap na magkaroon ng sementong bahay, simpleng amakan lang, yung kahoy lang sa probinsya, ganun kasi sa probinsya ako lumaki, ganun lang yung pangarap ko. Pero 'di ba, binigyan ako ng magandang bahay,
maayos na bibili ko yung gusto ko na kapag invest ako. May gold na ako ni dati, silver, hindi pa ako makabili. So, plano ni Lord lahat yan. Kung pa-abroad din niya ako or mag-business ako ulit, depende lang kung saan. Pero parang feeling ko mag-business ako. Ano ba? Okay lang. Feeling ko mag-business ako ulit. So, abangan nyo yan ha. Antay lang natin yung ibigay ni Lord na location. So, as of now, kung saan man ako ngayon, happy ako and masaya akong kung nasan man ako ngayon. Kontento ako. Thank you kasi hindi talaga ako pinabayaan ni Lord sa financial, sa pagkain. Talagang hindi ko yun pinoproblema. Although, puro labas na yung pera, may racket ng konti, pero syempre, di ba, may bayarin. Hindi ako pinapabayaan ko talaga. And kung ano man yung talent na meron ako ngayon, thank you. Sobrang thankful ako. Nagiging ano na talaga ako ngayon. Na-appreciate ko na lahat ng bagay-bagay. And kung ano man yung nangyari before, kailangan siyang mangyari para mas mag-grow ako, mas marami akong matutunan sa life and marami akong ma-appreciate kasi year 2023, 2022, 23, 24 talagang nawala ako sa sarili ko. Although nagta-travel ako nakikita nyo pero wala, patapon yung buhay ko nun para akong robot. So ngayon marami akong na-appreciate sa buhay ko. Ayan. And yun yung update. Follow nyo pala ako sa sa FB ko, Yvonne Bautista. And babalik na ako soon. Soon. Thank you so much kasi munti ko na din i-give up yung ito. Alam nyo, munti ko na i-give up. Actually, nag-give up na talaga ako sa pagbablog ko about sa Sari-Sari Store. Pero alam nyo yun, may mga kumukontak talaga sa akin. Katulad nito, yung mentorship ko, hinahanap ako ni Cobran, ni Del Monte, may bagong nakikipag-partner, nandyan pa din si Tala, si Maribang. Alam nyo yun, yung sumuko ka na, pero hindi ka nila sinukuhan. Tapos pag nang may hiniling ako na tulad nun yung piso wifi ko, sabi ko pang support lang sa merienda namin kasi ang gastos talaga namin sa pagkain araw-araw. Andiyan yung anak ko, pinapaaral ko, naku, grade 12 na. Oh my God. Tapos walang income. Paano hindi ka magpapasalamat niyan, 'di ba? Na hindi ko pinoproblema yung financial kahit na wala na ako tindahan ng 9 months na. Pero 'di ba? Grabe talaga. Naramdaman ko talaga si Lord. Kahit na merong akong problema, hindi niya ako pinabayaan, nandiyan siya, nakasandal siya sa akin. So, thank you. Thank you sa mga nanay-nanayan ko dito sa YouTube kasi mostly talaga yung mga nakasupport sa akin, yung mga matatanda na, yung nanay ko ng ituring. Maraming salamat kasi sila talaga yung nandyan na talagang nakasupport talaga sa akin mula noon hanggang ngayon. So, ayun, yung ganap sa akin. Maraming salamat sa inyo, sa lahat-lahat. Yun lang, wala ko ibang masabi, kundi thank you Lord, yun ang aking update sa life. So, wala akong ano kung iapa-abroad ako or mag-business ulit, wala ko ano lang yung will ni Lord kasi yun pa din, siya pa rin naman ang masusunod. Kahit plano natin yon kung hindi yun ang kagustuhan niya para sa atin, di ba? Siya yung masusunod niyan. Pero feeling ko pag-businessin ako ni Lord ulit para makabili na ako ng Raptor. Yung kulay blue kasi hindi ko pa yan. Tsaka meron na akong makakasama sa life ko na sa tingin ko this time mag-invest na bahay naman para sa sarili ko, para sa amin. Kasi yung tinayo kong bahay before para sa magulang ko. Sa tingin at saka yung binili kong kotse para sa magulang ko. So ngayon sa tingin ko para sa amin naman. Eto yung gagawin namin yung plano. So hilingin lang natin na pagkaloob niya sa atin lahat yun. So thank you guys. Thank you. Sobrang thank you lang talaga.